Magandang araw aking mga kababayang Pilipino. Ako si Dr. Rog. Ako po ay isang licensed registered psychologist dito sa Pilipinas at ako rin ay isang practicing clinical at educational psychologist. At sa araw na ito ay gusto ko magbahagi ng aking kaisipan, aking kamalayan, aking damdamin sa mga nagaganap sa ating paligid ngayon, lalo't tigit sa usapin ng korupsyon. At gusto ko magbahagi sa perspektibo ng psikolohiya, ng psychology. At gusto kong ipaalala sa inyo, ito ay aking personal na opinion, personal na pananaw, at wala ditong kinalaman ang aking kinabibilangan na Psychological Association of the Philippines. Ito muli ay personal na pagtingin sa mga nagaganap sa ating paligid ngayon. At ang title ng pagbabahagi ko ngayon ay The Psychology of Philippine Corruption, Beyond Greed, It's About Us. Pinag-uusapan na ito ng napakaraming tao, mula sa politiko, mula sa edukasyon, mula sa iba't ibang larangan ng ating buhay bilang Pilipino, pero wala pang masyadong nagbibigay ng kaniyang mungkahi o kaniyang pananaw bilang isang psychologist. At ang pagkakataong ito ay pagkakataon ko bilang isang psychologist na magbahagi din ng aking pananaw sa nagaganap sa ating paligid ngayon. Pag sinabi nating korupsyon, ang korupsyon sa madaling pananaw ay pag ikaw ay binigyan ng pagkakataon na magsilbi o mag-serve bilang isang leader. For example, ikaw ay na-elect at kapag ang kapangyarihan na inabigay sa iyo ay inabuso mo sa pamamagitan ng paggamit nito sa maling pamamaraan, ang ibig sabihin nito ay korupsyon. Kapag ang kapangyarihan mo ay ginamit mo para sa sarili mong interes, ito ay korupsyon. Kapag ang kapangyarihan mo ay nagresulta ng kagandahan ng buhay para sa iyo, para sa pamilya mo, o para sa mga pinili mong tao, ito ay korupsyon. Ito rin ay pagbibetray ng tawag dito, pagpapawalang bahala sa pagtitiwala na binigay sa iyo ng taong bayan bilang isang elected na officer. At kahuli-hulihan, kapag ikaw ay nanakit na gamit ang iyong kapangyarihan, pero higit doon, hindi lang pananakit kapag ikaw ay nakapatay na. So, itong ganistong elemento na nangyayari sa korupsyon ay madalas nangyayari sa ating bansa. Hindi lang pang-abuso ng kapangyarihan, hindi lang pangangamkam ng salapi ng bayan, pero umaabot pa madalas sa pananakit at pagpatay. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng korupsyon collectively? Kung titingnan natin yung buong sistema ng korupsyon, ito lang ba ay pwede nating i-pinpoint sa mga elected official? Pwede lang ba tayong magturo na ito korupto, ito korap siya? Pero gusto kong mas bigyan ito ng mas malawak na pagtingin. Ang korupsyon ay hindi lamang tungkol sa pagiging sakim. Ang korupsyon ay tungkol sa atin. Tungkol sa iyo, tungkol sa akin, tungkol sa ating lahat bilang isang Pilipino. Ngayon, korupsyon tayo ng korupsyon. Ang basic question, honest ka ba? O honest ba ako? Sa bahay, marami rin pagkakataon na nagiging corrupt tayo. Corrupt sa relasyon, sa asawa o sa anak sa kanyang mga magulang. Sa school din, nangyayari ang korupsyon. Korupsyon sa exam, korupsyon sa mga guro, korupsyon sa mga administrators. Okay? Marami rin pangluloko na nangyayari sa loob ng paaralan. Sa mga pinagtatrabahuhan natin,
marami ding lokohan nangyayari sa ating komunidad. Okay? Misi nga lang sa pagsakay, sa pagbabayad ng pamasahe natin, ay nagkakaroon din bisa ng korupsyon. Iba hindi nagbabayad ng kanya pamasahe. So, sa pagbibigay ng lagay kapag tayo ay nahuhuli, di ba? Nahuhuli tayo ng MMDA o sino mang tagabanday sa karsada. Marami tayong ginagawa para makapaglagay kung kani-kanino para mapabilis ang proseso. Ay, kumpare ko yan. O, kilala ko yan. Ay, konektado ako dyan. Hindi ba ito bahagi ng korupsyon? Ngayon, pinag-uusapan ng lipunan ang korupsyon, pero hindi ba tayo bahagi ng pagbuo ng kultura ng korupsyon? Ngayon nakikita nyo dito sila Diskaya ang nasa hot seat ngayon. Okay? Hindi lamang hot seat sa Kongreso, hot seat sa Senado, pero hot seat sa buong bansa. Pero come to think about this, hindi kaya sumasalamin lamang sila sa klase ng kultura at sa klase ng sistema na ating kinalalagyan? Hindi ba isa lang silang tuldok sa napakalaking problema na very systemic? Pag sinabi mong systemic, talagang ugat na ugat sa ating kamalayan, sa ating pagiging isang Pilipino ang nangyayari sa atin ngayon. Kung babalikan natin ang ating kasaysayan, ang korupsyon ay nagsimula pa nung panahon ng mga Kastila. Ito lang ay tungkol sa ating karanasan bilang Pilipino. Pero kung magbabasa kayo ng Biblia, nandun lahat din ang kasaysayan ng korupsyon. Pero mag-focus tayo dito sa ating kasaysayan bilang isang bansa. Panahon pa lang ng mga Kastila, kung paano nila tayo binusabos, kung paano nila tayo niyurakan ang ating pagkatao, ang ating resources. Di ba? Mga Kastila. Pagkatapos sa mga Kastila, sino sumunod? Mga Amerikano. Ilang taon din tayo sa mga Amerikano. Kung paano tayo pinagsamantalahan sa napakaraming bagay. Okay? Paano nila kinuha ang ating mga resources? At ganun din ang panahon ng Hapon. Although maikli lamang ang pananakop sa atin ng mga Hapon, pero niyurakan hindi lamang ang ating pagka-Pilipino, pero kung paano nila binaboy, kung paano nila winasak ang ating bansa. So kung titingnan nyo ang ating kasaysayan, ay napapalibutan na tayo ng napakaraming karanasan ng korupsyon. At hindi lang ito nagtapos doon. Akala natin nung lagi tayong nagse-celebrate ng Independence Day, akala natin nung nakamit na natin ang ating independensya, tayo ay isang malayang bansa na. Pero ang korupsyon ay nagpatuloy magpahanggang ngayon. At kanino ito nagpatuloy? Sa ating kapwa Pilipino. Kung naranasan natin sa kasaysayan ang yurakan, ang dangal, bastusin, babuyin, okay, pahirapan. Ngayon, muli naman natin itong nararanasan, pero hindi na sa mga dayuhan. Nararanasan naman natin ito pang araw-araw ng kabigatan ng buhay sa kapwa natin Pilipino. Ang bigat na pinagdadaanan, ang kahirapan ng mga Pilipino, lalo tigit ang mga nandoon sa laylayan, sila ang magsasabi, mata sa mata, kurap ka. Habang nananatili ako sa aking kahirapan, pwede kong sabihin sa mayor ko, tingnan mo di ba? 55 years old na ako. Yung squatter mula nung nagkaroon ako ng kamalayan, informal settler, informal settlers pa rin sila hanggang ngayon. Kaya sabihin ko, kung meron akong mayor sa harap ko ngayon at nakikita ko ang kadukhaan ng mga Pilipino,
sasabihin ko sa kanya, corrupt ka. Ngayon, gusto kong puntahan ng panandalian ang bahagi ng psikolohiya. Sa aking profesyon bilang isang psychologist, sa mahigit 20 taon ng aking pagpa-practice bilang isang psychologist, napakaraming klaseng problema na ang aking na-encounter tungkol sa iba't ibang psychological na mga concerns ng mga Pilipino. Mula sa depression, mula sa anxiety, mula sa mas mabibigat na pinagdadaanan sa buhay. Pero alam ninyo, itong ganitong klaseng psychological na problema, hindi naman siya kabaha-bahala compared sa corruption. Kasi ito, ang mga usual psychological disorder, tungkol lang naman ito sa kanilang sarili. Tungkol sa bigat ng kanilang pinagdadaanan, tungkol sa mga disconnections sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay na nagtutungo sa iba't ibang mismanagement na nagresulta sa ilang malfunctioning ng ating mga ginagawa bilang isang tao. So basically, tungkol lang ito sa kanilang sarili. There are times na nasasaktan nila ang sarili nila, and there are times minimally. Okay? Mga hindi ito regular na nangyayari, maaaring makasakit din sila ng kanilang kapwa. Pero yung minsan pananakit sa kapwa, hindi ito conscious. Generally, hindi siya conscious. Malayo sa kanilang kamalayan yung kagustuhan na manakit. But the problem is, ang psychology ng corruption ay mas nangingibabaw pa sa mga regular na psychological disorder. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang psychology behind the corruption ay nagsusumiksik, nangingibabaw, sobra-sobra pa. Kumbaga, pinagsama-sama mo ang lahat ng psychological disorder sa isang corrupt na tao. Kaya ito ang mas nakakatakot. Okay? Mas nakakatakot ba ito sa mga as I mentioned earlier, hindi nakakabahala eh. Ang merong psychological disorder, magabayan mo sila, magiging okay na sila. Pero itong makukorrupt na mga tao, ito ang nila nakakabahala, nakakatakot. Okay? Dahil hindi lang ito buhay ng isa, buhay ng napakaraming tao ang nakasalalay dito. Ngayon, bakit? Pag tinignan mo ang psychology of the corrupt, ito ay pinagsama-samang ng napakarami ng mga psychological disorders. Ilan lang ito sa mga i-mention ko para magkaroon lang kayo ng mga idea kung ano yung psychological makeup ng mga leaders ninyo. Mapapatanungan kayo, psychologically okay ba itong leader ko? Di ba? Unang-una, ang mga corrupt na mga leader o sino mang tao na corrupt ay merong antisocial personality disorder. Pag sinabi mong merong antisocial personality disorder, ito ay masyadong mababa yung kanilang moral compass. Wala na itong mga konsensya. Okay? Pangalawa, wala na silang empathy, wala na silang pakikipagkapwa. At saka yung very impulsive na yung kanilang pagtingin sa kapangyarihan, pagtingin sa pera. So ito yung the difference. Ang mga corrupt, conscious sila na nakakasakit sila. Ang mga corrupt, conscious sila na nakakapahamak na sila ng mga tao. At the thing is, wala silang pakialam. Kaya nakakatakot. Pangalawa, yung psychopathy. Ito, ibig sabihin nito yung planado, kalkulado nila ang kanilang movement, kung paano pa sila makakakurakot, kung paano pa sila makakapang-abuso ng kapangyarihan. At very manipulative yan. Di ba? During the panahon ng mga kampanya bago mag-eleksyon, di ba? Ang babait na mga yan, magsusuot ng napakasimple, parang ka-level mo lang sila, laging nakasmile, di ba? Yayakapin ka pa, hahagkan ka pa, di ba? Sasabihin sa'yo ang lahat ng affirming word para makuha nila ang simpatya mo. Di ba? Laging mabangon, laging nakangiti, di ba?
laging nagpapa-charming. Pero at the back of their mind, ay sabihin ko, ay nautukan na naman ang mga utu-utong Pilipino. Oh, tinatawag na psychopathy. Kontrolado nila, planado nila ang kanilang mga kilos para makuha nila ang simpatya ng mga Pilipino. Pangatlo, yung sadistic personality. Yung katulad na nasa picture ngayon, bumabaha na nga. Wala silang pakialam niyan. Di ba? Magkakasino pa yan, magsusugal pa yan, magmamamasyal pa yan, mag-a-abroad pa yan. Sa kabila na nangyayari sa mga paghihirap ng mga tao sa baha. May mga namatay na nga, nawala ng buhay, nawala ng bahay, nawala ng ari-arian, nawala ng kinabukasan. Pero sila, kampante lang. Basta importante, marami akong pera, marami akong nakuha na pera. Pang-apat, yung addictive. Katulad ng pagiging addict sa marijuana o sa shabu, mga illegal na drugs. Ganon din yon kasi nagiging parang habitual, nagiging stimulus, matinding stimulus ng pleasure. Diba? Pag nakakakuha sila ng pera, nakakapagnakaw sila ng pera, parang high na high sila dyan. At nagiging habit na ito ng kanilang buong sistema. Alright? At panghuli, yung narcissistic. Pag sinabi mo narcissistic, wala sila nakikita kundi ang kanilang sarili, ang kagandahan ng kanilang sinusuot, ang pagpaparangya ng kanilang mga binibili. So wala na sila nakikita kung hindi kagandahan ng kanilang sarili. At hindi nila napipicture, hindi nila nakikita ang kinang na kanilang sinusuot, ang mga bagay na kanilang mamahaling bagay na binibili, hindi nila na-realize na ito ay galing sa nakaw. So wala na silang pagtingin na ito ay nakaw. Di ba? Kaya mapapakinggan ninyo sa lahat ng mga interviews ngayon ng mga magnanakaw, walang aamin talaga na sila ay magnanakaw. Pero na-enjoy na nila yung kanilang mga ninakaw, di ba? Nagpasasa na sila. Pero walang kurot sa puso, walang kurot sa kaluluwa, at walang kurot sa isipan. Nasa kabila ng aking mga ninakaw, ay ninakaw ko rin ang kabuhayan, ang pag-asa, ang pangarap ng bawat Pilipino. Hindi ba? Ito yung kaysa doon sa merong tendency na mag-suicide, may depression, o merong schizophrenia, o may bipolar disorder, mas nakakatakot itong klaseng disorder na ito. Diba? At imagine ninyo kung ito yung mga klaseng leader na nagli-lead sa atin at namumuno sa atin. Kami mga psychologists, mahilig kami sa mga diagnosis. Nagtitest kami para makita ano ba ang ililabel natin sa problema nito. Ako, sa nangyayari ngayon, simple lang ang diagnosis ko sa corruption. Simple lang ang pag-diagnose ko sa iyo bilang isang corrupt na leader. Kung nakikita niyo sa picture, ibang-iba yung lifestyle niya doon sa kaharap niyang mahirap. Kung napakalayo ng lifestyle mo sa mga taong pinaglilingkuran mo, ibig sabihin nun, corrupt ka. Kasi kung ako ay isang leader na makatao, makadiyos, okay, o makamahirap, hindi ko hayaan na maramdaman ng taong mahirap na nasa harap ko na napakalayo ng buhay ko sa iyo. Na sa pagtingin mo pa lang sa suot ko, sa pagtingin mo pa lang sa release ko, sa pagtingin mo pa lang sa sapatos ko, mararamdaman mo na busabos ka. At kapag naramdaman ito ng mahirap na tao, na mahirap kang abutin, ibig sabihin nun, corrupt ka. Ulitin ko ulit, kapag ang buhay mo, lifestyle mo, ay napakalayo sa mga taong pinaglilingkuran mo, ibig sabihin nun, corrupt ka. Kung kaya mong kumain na 100,000 pesos sa isang kainan, at sardinas lang ang kayang kainin ng pinaglilingkuran mong bayan, corrupt ka. Kung hindi ka nakakaramdam ng sakit sa 100, sabihin na natin 50,000 sa isang kainan mo sa restaurant, corrupt ka. Ngayon,
Imagine niyo na lang kung ang mayor nyo, governor nyo, barangay captain ninyo ay wala sa katinuan. Paano na lang? Tanong natin sa sarili natin, sa palagay ninyo, nasa katinuan ba ang leader ninyo? Very straightforward na tanong. Corrupt ba ang leader ko? Kapag ang isang leader ay corrupt, bilang isang psychologist, siya ay mayroong malalim na psychological disorder. Ngayon, tatanungin natin, meron bang solusyon sa korupsyon? Basic question. Pinag-uusapan ito sa napakaraming institusyon. May kapupuntahan ba ang investigasyon tungkol sa korupsyon? Ano sagot ninyo? Ngayon, sino sa kanila ang walang bahid na korupsyon? Sa mga nag-iimbestiga? Tanungin natin, sino sa kanila ang walang bahid ng korupsyon? Miski kahit isa sa kanila, kahit katiting, ay walang naging bahid na korupsyon. Merong pag-asa yan. Pero kung titingnan mo lahat ang mga tao na nakapaligid dyan, napakagaganda ng mga suot. Kagalang-galang. Kung titingnan mo ang kanilang mga relos, kung titingnan mo ang kanilang mga alahas, sila ang nagtatanong tungkol sa korupsyon. Kung titingnan mo ang kanilang OTD, di ba? Ang mga OTD nila, grabe. Magkano ang ginagastos nila sa kanilang mga barong, sa kanilang mga suit? Tatanungin mo ang sarili mo, may kapupuntahan ba ang diskusyon na ito? Bubuksan ko siya sa inyo at kayo ang sumagot niyan kung meron itong kapupuntahan. People power ba ang sagot sa korupsyon? Nangyayari na ngayon sa sa Nepal, Indonesia, Bangladesh. Ano pa ba yung isa? Indonesia. Nangyari na naman sa atin ito eh. Panahon pa ng Kastila, panahon pa ng Amerikano, panahon pa ng Hapon. Nagka-EDSA 1 na tayo, nagka-EDSA 2 na tayo. Ang epekto kasi ng people power, panandalian lang. Parang lang, binigyan ka ng ice cream, masarapan ka, pero pagkatapos nun, mainit pa rin. Diba? Panandalian lang na ginhawa. Panandaliang makakahinga ka. Pero hindi ito sustainable, hindi ito pang matagalan. Nakadalawang EDSA na nga tayo eh. Hindi naman na-sustain. Kasi, hindi naman na-alis yung kultura. Hindi naman na-alis ang sistema. Yung mga sistema na sumusuporta sa napakaraming korupsyon. Hindi ba? Kaya gusto ko lang ulitin kanina yung sinabi ko na ang korupsyon hindi lamang ito tungkol sa may nagnakaw. Marami nakapaligid dyan yung ating kultura na wala tayong pakailan. Bahala na sila. Anyway, makakaraos naman tayo. Magnakaw sila na magnakaw. O okay na yan. Pipiliin ko na tong leader na to. Mas less na magnanakaw to kaysa dito. Magnanakaw pa rin. Hindi ba? Sige na. Pabayaan na lang natin yan. Mga ganong klaseng kultura. At iba-iba pang sistema na sumusuporta dito sa nangyayaring korupsyon. Kaya miski magkailang people power pa tayo at hindi na natutugunan ang pinakaugat ng problema natin, hindi ito mawawala. Ngayon, gusto kong magmukhay ng psychological intervention. Kami naman mga psychologists ganun eh. Kahit anong problema, gagawa kami ng pamamaraan para matulungan, para makarecover. Kung ang tao is very much disconnected sa iba-ibang bahagi ng kanyang buhay, sa kanyang pinagdadaanan, hanap kami para makakonek ulit at makabawi at mabigyan ng isang bagong pag-asa at isang mas maganda at maliwalas na pananaw
sa sarili. Ngayon, ganun din, hindi naman din ako nawawalan ng pag-asa. Kung ito ang binibigay namin sa bawat Pilipino na na-encounter ko na may mga problema, ganun din, ako sa kinalalagyan ng ating bansa ngayon, ito yung gusto kong imungkahi. Unang-una, lagi akong nai-inspire, lagi akong nabubuhayan ng loob kapag meron tayong mga naririnig na mga tao na mga bagong bayani na may honesty, may puso, may kaluluwa at may katinuan. Kagaya na nasa picture na ito, marami tayong istorya na ganyan eh. Alam natin ang mga gwardiya ay mabigat din ang kanilang pinagdadaanan financially. Hindi naman malaki ang sweldo nila. Pero pag nakakuha ka ng ganitong karaming pera, hundreds of thousands, di ba? Kung wala ka sa katunuan ng iyong sarili, kukunin mo na lang ito. Pero sa kabila ng kanyang, sabihin natin na kasimplihan ng buhay, alright, isasauli ko ang pera na ito. So marami tayong mga Pilipino na ganito, na may puso, may katinuan at may kaluluwa. Pero kinakailangan nating i-sustain, kinakailangan nating i-uplift, i-revitalize, pagyamanin ang ganitong klaseng mga Pilipino. Okay? At ano yung gusto kong imungkahi? Unang-una, iminimungkahi ko na magkaroon ng isang selfless leadership education, na magkaroon ng isang institusyon na dito lahat ititrain yung mga gustong mag-leader, gustong mag-leader ng barangay, gustong maging kagawad, gustong maging mayor, gustong maging senador, gustong maging presidente. Lahat sila dadaan dito sa institution na ito. The Selfless Leadership Education. Para magkaroon ng isang bagong pagsasanay, isang bagong kultura, isang bagong pagsasanay ng pagkatao, bagong pagsasanay ng kaluluwa, bagong pagsasanay ng puso. At sila ay dadaan sa ilang pagsusulit upang matiyak natin na bago sila sumampa doon sa kanilang posisyon, ay more or less makaka-assure tayo na tinrain natin sila. Dahil wala tayo nito. Wala tayo nito na isang klaseng training. Kasi ang nangyayari ngayon, lahat pwede maging leader eh. Meron ka lang koneksyon, tatay mo lang ay nasa posisyon dati, pwede ka na magkaroon ng posisyon ngayon. Pero not thinking about na napakaseryosong role and responsibility ang maging leader ng isang komunidad. So, selfless leadership education will definitely help. Pangalawa, mahalaga na rin siguro na i-revisit natin ang ating konstitusyon, na makita natin na ang batas natin, ang mga policies na ginagawa natin, ang mga batas na ating binubuo ay talagang sumasalamin sa kapakanan at pagyakap sa pag-unlad ng mga Pilipino. Pero kung ang ating batas, ang ating constitution mismo ay walang pangil para pumrotekta sa mga Pilipino, wala tayong kapupuntahan. So hindi naman ako lawyer, pero kung ako ay isang lawyer, ito ay isang bahagi ng aking pagninilay kung ano ang bahagi ng ating konstitusyon, bahagi ng ating batas ang mas makakatulong na pumrotekta sa kapakanan ng nakakaraming Pilipino. Sumunod, iminumungkahi ko na ang lahat ng gustong maging leader, mula sa barangay, mula sa mayor, mula sa pagiging governor, mula sa senado, mula sa vice president, mula sa pagiging presidente, ay mag-undergo ng psychological at drug test. Kasi gusto natin makasiguro na matitino ang mga leader. Kung ang mga doktor nga, ang mga medical doctors, ang mga engineer, ang mga teacher, ang mga psychologists, bago sila pumunta sa mga practices nila, meron muna silang pinagdadaanan na pagsasanay kasi buhay ang nakasalalay. Buhay ang nakasalalay. Kaya kinakailangan masigurado na okay sila. Lalo na ang mga leader. Kasi nakasalalay sa kanila ang mga resources natin.
nakasalalay sa kanila ang buhay ng mga Pilipino. So, importante na mag-undergo sila ng psychological and drug test just to make an assurance na matitino ang mga taong ito na magiging leader natin. Now, question, nakarinig na ba kayo na nag-undergo ng psychological test itong mga leader natin? Generally, wala. Okay, generally wala. So, most likely meron talaga nakakalusot na merong leader na wala talaga sa katinuan. Ang sumunod ay magkaroon ng patuloy na pananaliksik. Ang pagbabago kasi hindi lang siya gusto ko lang ito ay isang siyensa. Ito ay isang science, ito ay isang sistemastiko na kinakailangan tingnan. So, kinakailangan talaga tayong mag-research, magsaliksik ng mga modelo ng transformative change. Maraming mga proseso tayo mga Pilipino na pwede tayong magamit, mga indigenous practices kagaya ng bayanihan. Hindi naman natin ginagamit ito hindi natin ito masyadong minamaximize itong bayanihan na ito. All over the country, sa Mindanao merong pintakasi, sa mga I think sa mga Manobo, Tanggawalawa. It's like a bayanihan thing. It's happening everywhere, and how Filipino help each other. So, ilan ito sa isang mga modelo na kinakailangan natin pagtibayan. So, kinakailangan natin magsaliksik pa. And the next one is to transform education from survival to rebuilding a nation. Ang education natin problematic Diba? Nangungulilat nga tayo globally sa quality ng education natin. But fundamentally, hindi talaga nakakatulong education natin kasi our education is designed for survival, not for building the nation. Let me give you an example. Taon-taon nag-graduate tayo ng mga doctors, medical doctors, nurses, dentists, alright? Engineers, architects, lawyers. Pero tingnan mo, problemado ang health system natin. Nasaan mga doctors natin? Nasaan ang mga nurses natin? Problemado ang mga infrastructures natin. Nasaan ang mga engineers natin? Nasaan ang mga architects natin? Masyado tayong tawag dito mangmang sa ating karapatan bilang isang tao, karapatan natin bilang isang komunidad. Nasaan ang mga lawyers natin who's supposed to educate the community? Primarily because education is only for the survival of individuals, not for the building of the nation. So kailangan tingnan ng mga educational institutions natin kung saan ba nila dinadala ang mga nag-graduate sa kanilang mga institusyon. Mag-reflect sila. Is fundamentally about survival, not building the nation. And the next one is reconnect, empower, revitalize communities. I mentioned earlier, maganda ang ating komunidad. Ito ang isa sa pinakamagandang resources na meron tayo. Pero hindi natin ito minamaximize. Hindi natin ito pinagtutuunan ng pansin. Pero isa ito sa kapangyarihan na meron tayo bilang Pilipino. Ang kagandahan ng ating komunidad. Pero unti-unti na ito nasisira dahil sa mga corrupt na mga leader na meron tayo. Nandito naman tayo sa isang crossroad ng ating buhay bilang isang bansa. Pero hindi pa huli ang lahat. Malaki ang pag-asa. Pero ang pag-asang ito ay nagsisimula somewhere sa isang tamang desisyon na kinakailangan nating gawin, hindi bukas, ngayon. Muli, maraming salamat at sana ay meron kayong napulot na aral dito sa aking personal na pagtingin sa nangyayari sa atin ngayon. Mabuhay tayo bilang isang bansa.